Hi guys! Welcome to my channel. This is Mama Jean Vlog ng New Zealand. For today's video, tatalakayin natin bakit mas magandang magtrabaho sa New Zealand. Unang-una is wala pong IELTS pag magtrabaho tayo sa New Zealand bilang skilled worker. Yes, hindi na po tayo mag-i-exam ng English language test, yung mga ganon. Learning system ng mga language, wala na po yan. Hindi na po tayo mag-i-exam ng IELTS dahil alam nating medyo mahirap pasukin yon. Pero kapag ang papasukin mo dito sa New Zealand ay isang healthcare workers, mga doctor, nurses, ganon, may IELTS talaga yon, pati na yung mga guro. Pero pag skilled worker or kagaya sa amin na mga nasa hospitality, ganon, wala na po tayong IELTS. Exempted po tayo dyan. Kaya ako nakapunta sa bansang to dahil walang IELTS kasi hindi ako nangarap talaga na mag-aral pa para sa IELTS na yan. At pangalawa, wala pong age limit kapag mag-a-apply tayo sa New Zealand. Yes, wala sa qualification nila na dapat below 40 ang age mo, ganun, wala. Kahit ilang taon ka, as long as able kang magtrabaho, physically healthy, fit, pwedeng-pwede tayong mag-apply sa bansang New Zealand. Pangatlo is wala pong discrimination. Yes, tama yung naririnig nyo. Walang discrimination dito sa New Zealand. Ano man yung gender mo, ano yung race mo, pwedeng-pwede tayo. Welcome na welcome tayo dito sa New Zealand at hindi natin mafe-feel na discriminated tayo. Ganon. Walang discrimination dito at walang bully dito kasi malaking offense talaga yan para sa kanila. Kasi inalagaan talaga nila yung mental health ng mga tao dito, di ba? Pag may mangbubuli o may mga racist, nakaka-stress, ganon, nakakasira ng bait, kaya ayaw nila na may ganyang mangyayari dito. Ganon sila ka-concern sa mga tao dito sa bansa nila. And pangatlo na yan, pang-apat is mas magandang job opportunity at salary. Sabihin na natin good salary. Maganda talaga ang sahuran dito sa New Zealand kasi per hour po tayo at kung masipag ka at makahanap ka ng company na medyo busy, laging nag-o-overtime, tiba-tiba din yung magiging sahod ninyo. Depende na lang sa sipag. Kasi yung iba ayaw naman mag-extend ng oras, di ba? Per hour yung bayad natin dito. So, grab din kapag kaya, di ba? Parang ganon. Hindi kagaya ng iba na fixed talaga tayo, 8 hours a day, then monthly yung sahod dito, per hour yung kitaan natin. At, pang ilan na ba yun? Basta isa to sa mga rason, kung pang ilang rason na ito. Ang ganda kasi ng environment nila dito, guys. So, parang magiging balance yung pagtatrabaho mo at ang living mo kasi after work, ang makikita mo ay mga magagandang tanawin lang. So, kung pagod na pagod ka sa work, makita mo naman ang kagandahan ng kapaligiran is parang magiging balance na siya. Hindi yung nabubuhay ka lang para sa trabaho. Nabubuhay ka rin dahil sa ganda ng nature. Ganon. So, murag nakalima naman ta guys, no? Kani pang-anim, pang-unom na ni siya nga reason bakit mas maganda pa rin dito sa New Zealand is job opportunities, guys. Yes, mas marami tayong chances, mas maraming pagpipilian ng trabaho dito sa New Zealand kasi yung ekonomiya nila is parang patuloy ang pagbo-boom. So, parang lagi silang nagha-hiring. Lalo na ngayon, magkakaming yung December, magsa-summer sa New Zealand, mas lalo silang magiging busy, lalong-lalo na sa industry ng tourism. Yes guys, grab this is your chance kung may bala kayong mag New Zealand since pa summer na. Spring na ngayon eh, so by December summer na yan, start na ng summer ngayon. So magiging busy ang New Zealand, lalo na yung mga hotels, mga ganon. So basta yung part sa mga industry ng hospitality, magiging busy talaga sila. Kasi magwa 1 year na kami dito. Dumating ako dito end na ng December pero work ako is it's January, busy palagi. Doon mo talaga maramdaman na tibang-tiba yung kita. Kaya ganon. So, parang feel ko mga hiring, mag-o-open na naman yan sila ng sponsorship. Kaya sa mga may balak dyan, search na kayo, hanap-hanap na kayo sa seek.com, indeed.com, sa TradeMe.
Sa mga online na yan, makahanap kayo ng employer. Ganon. So, ano pa ba? May idadagdag pa ako. Ang New Zealand ay isa sa kina-considered na safe country, safest country. And to prove that is yung house nila dito guys is hindi talaga required na mag-lock or yung padlock. Hindi ka guys sa atin na may kadina na, may susi na, ganon dito, hindi. Na-shock ako, story time lang ha, na-shock ako nung pagdating ko dito kasi yung bahay na tinitirhan ko is walang lock. Kahit CR hindi nakapadlock, walang lock sa loob. Tapos yung kwarto na tinutulugan namin, nung kaibigan ko, hindi siya nakalock. Knowing na hindi mo kilala yung may-ari ng bahay, hindi mo kilala yung nandun sa kabilang kwarto. Pero hindi issue sa kanila yan guys kasi wala talaga sa isip nila dito ang gagawa ng mga krimen ganun. Kasi kina-considered talaga ang bansa, kaya kina-considered ang bansang to na isa sa safest na bansa sa buong mundo. Isa, hindi ko sinabing siya lang. May ibang country naman, pero isa ang New Zealand sa kina-considered na safest country. Ganon. Gusto nyo pa ba ng ibang rason? Bakit? Nako, baka malulula na kayo. Siguro magparto na lang tayo. Kay murag taas-taas na kayo nga video. Basig di na ninyo tanawon guys, no? So, yun ang mga ma-share ko sa inyo ngayon. Bakit nasabi kong mas maganda magtrabaho talaga sa New Zealand? At huwag kayong mag-alala, pwede ko pang dagdagan yan para mas lalo kayong mainggan pumunta dito. At di talaga kayo magsisisi guys. Worth it yung pagod at sa pag-process makapunta lang dito. Promise yan. Thank you for watching at sana pag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, first time yung mapanood ang video ko, subscribe na rin yung isa lang. Subscribe na rin yung channel ko guys and press the notification button para ma-notify kayo pag may bago akong upload kasi minsan-minsan lang din ako nag-upload kasi alam niyo na medyo pagod sa work. At see you next vlog!